Inisip naman niya na alam naman talaga ng mga nakakataas ang kanyang plano bago pa lang niya ito gawin. Pero, hindi siya nito pinigilan dahil gusto rin nilang malaman kung hanggang saan ba talaga ang kakayanan ni Zero. At dahil pumalpak siya, wala daw silang kinalaman doon at nasa kanya ang lahat ng sisi. Isa lamang daw siyang sacrificial pawn sa kanilang laro laban sa kakaibang individual na kanilang kalaban. Sa isang maulan na gabi, lumipat muna ang ating storya sa isang pamilyar na lalaki. Habang naglalakad dito sa isang daanan ay tinignan nito ang isang card at inisip na kailangan na ulit niya ang tulong ng ating bida. Hinitit nito ang kanyang sigarilyo at sinabi na balahan na si Batman dahil wala na siyang pakialam. Ang lalaking yun pala ay si Baron Zing at kinuha nito ang kanyang cellphone at pinindot ang number ni Mr. Lee dahil meron na naman itong kailangan sa kanya. Habang naglilibot pa rin sa city para maghanap ng mga customer ay tinanong ni Feng kung ayos lang ba talaga na pinatakas nila ang nagtangka sa kanilang buhay nung kamakailan. Pinakamla naman ni Lee ang kanyang kasama at sinabi na isa na daw silang legal na organisasyon ngayon. Kahit daw meron siyang ideya kung sino ang gumawa noon ay hindi nila ito pwedeng bawian agad dahil magkakaroon agad sila ng problema sa mga opisyal. Huwag na lang daw sana itong masundan pa dahil hindi alam ng ating bida kung warning pa ba ang kanyang gagawin sa susunod. Habang tahimik na naghihintay sa loob ng sasakyan ay bigla na lang tumunog ang telepono ni Lee. Hindi naman na ito nagdalawang isip pa dahil sinagot niya agad ang tawag at tinanong kung sino yun. Nung nagpakilala na sa kanya si Baron at sinabi kung ano ang kanyang gusto ay sinabi sa kanya ng ating bida na hindi niya matatanggihan ang isa sa kanyang mga regular. Dahil doon ay sinabi na nito na magkita na lang sila sa isang restaurant ngayong gabi. Pagkababa nito ng kanyang telepono ay sinabi agad nito kay Feng Hao ang kanilang pupuntahan. Meron daw siyang business na gagawin at dahil doon ay mangyayari na ang kanyang hinihintay. Sa loob ng restaurant, makikita natin doon ang lalaking tumawag kay Lee na nagsisigarilyo ng napakadami. Habang humihihit ay bigla na lang itong napatingin sa taas dahil narinig nito na merong tumawag sa kanyang pangalan. Dumating na doon ang ating bida at sinabi nito kay Baron hinihintay lang siya nitong magparamdam ulit. Mabilis itong tumayo para kamayan ang time merchant at sinabi na hindi pa rin talaga ito nagbabago. Ngumiti naman ito at nagpasalamat pero pagkatingin nito ng malapit kay Baron Zing ay meron itong napansin. Patanda na daw ng patanda ang kanyang itsura at mukhang hindi lang daw yun dahil sa side effect ng kanyang kapangyarihan. Pagkaupo ng dalawa sa kanilang lamesa ay sinabi ni Lee na kung tama ang naaalala niya ay ito na ang pangatlo nilang pagkikita. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida kaya tinanong nito agad ang lalaki kung ilang taon naman ang kanyang ibebenta ngayon. Bago sumagot ay tinanong ni Baron kung pwede daw ba muna niyang makita kung ilan na lang ang natitira niyang lifespan. Pinitik ni Lee ang kanyang daliri para matapos na agad ito at makikita doon na lumabas na ito sa kanilang harapan. Habang nakatingin doon ay natutuwang inisip ni Baron na madami pa pala ito. Ngumiti siya at inisip na madami pa pala siyang makukuhang pera sa time merchant. Bago naman ulit ito tanungin ni Lee kung ilan ang kanyang ibebenta ay sinabi nito mukha daw problemado ang kanyang kausap. Naglabas na naman ito ng isang sigarilyo at sinabi niya na hindi kasi siya matanggap sa kahit anong trabaho. Sinabi din nito na iniwan na rin siya ng kanyang partner dahil nauubos na ang kanyang pera. Inisip daw niya na kung walang tatanggap sa kanya ay pwede na lang daw siyang mag-umpisa ng isang maliit na business. Pero, bago daw niya ito magawa ay kakailanganin muna niya ng malaking kapital. Kaya, tinanong ulit nito ang ating bida kung papayag pa rin ba ito na tulungan siya ngayon. Yumuko naman ito at sinabi kay Baron na wala naman siya masyadong pakialam kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay dahil nandoon lang siya para sa business. Nasa kanya daw ang lahat ng pera na kakailangan ni Baron pero ang tanong lang ay ilan ang oras na gusto niyang ibenta. Inisip nitong mabuti na dahil meron pa siyang 54 years na natitira ay 4 na taon daw ang ibibigay niya sa time merchant. Dahil buo na daw ang loob nito ay ginamit na agad ni Lee ang kanyang kapangyarihan para kunin ang 4 na taong oras niya mula kay Zing Baron. Habang tumatakbo paalis ang lalaki ay nakatingin lang sa kanya ang ating bida at masayang inisip na nagpapasalamat siya doon. Nilabas nito ang sarili niyang status at sinabi na dahil doon ay narating na rin niya sa wakas ang 1,000 years.
Pagkalipas ng kinabukasan ay makikita natin ang ating bida sa kanyang opisina at iniisip nito na buti naman ay naabot na niya ang 1,000 years. At ayon nga sa kanyang pakiramdam, nagkaroon nga talaga ng transformation ang kanyang kapangyarihan. Ngayon daw, mas nakokontrol na niya ang kanyang powers na parang kadugtong na talaga ito ng kanyang katawan. Tumaas na din daw ang 100 times na pagbilis at pagbagal niya ng oras ng sobra-sobra. Nakita nito na lumakas na rin ang epekto ng kanyang kontrata para sa pagbili at benta ng oras sa mga tao. Napangiti si Lee at inisip na ang laki ng potensyal nito dahil pwede na siguro nitong utusan ang ibang tao para bumili ng oras para sa kanya. Pero bago yun, kailangan muna nilang maghanap ng mga tamang tao at iyon ang ipapadala nila para maglibot sa buong mundo. Hindi na daw ito makapaghintay na subukan ang lahat ng bago niyang kapangyarihan para magamit na nila ito para sa ikabubuti ng kanilang club. Pagkatapos noon ay pumunta na din ang ating bida sa Sky Age Bio dahil meron siyang kailangang kit-in doon. Makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na doon ang kanyang hinihintay at sinabi nito na siya ang pinadala ng talent agency para tulungan sila sa paghahanap ng mga talentadong tao para sa kanilang kumpanya. Masaya naman siyang sinalubong ni Lee at sinabi na inaasahan niya itong dumating at sa loob na lang daw sila mag-usap. Pagkaupo nila sa meeting room ay tinanong agad ng babae kung ang hinahanap ba nila ay para sa mga bago nilang bukas na laboratories. Sumagot naman si Lee at sinabi na tama ang sinabi sa kanya ng babae pero hindi lang daw yun ang kailangan nila dahil kailangan din nila ng ibang mga tao para sa iba pa niyang mga kumpanya. Kailangan daw niya ang lahat ng pinakamagaling na tao sa larangan ng biology at experimental technologies. Habang nakikinig pa sa ibang gusto ni Mr. Lee ay nakatingin lang sa kanya ng mabuti ang babae at inisip na ngayon lang nito narinig ang kanyang pangalan. Pero, hindi naman daw yun importante sa kanya dahil basta mataas ang komisyon ay tutulungan daw niya itong kunin ang lahat ng taong gusto niya. Nung matapos magsalita si Lee ay sinabi sa kanya ng babae na alam niya kung saan makikita ang kanyang mga hinahanap. Pero, para daw makuha nila ang mga iyon ay kailangan nilang mag-offer ng presyo na hinding-hindi nila matatanggihan. Pinaliwanag nito na ang mga gusto kasi niyang makuha ay kabilang sa mga high-income na tao at merong mga top-tier talents. Nagulat naman ang babae nung bigla na lang kinamot ng ating bida ang kanyang baba at sinabi na ngayon lang daw niya iyon naisip. Pagkatapos nitong mag-isip sandali ay sinabi ni Lee sa kanyang kausap na ibibigay nito sa kanya ang desisyon na yun. Hindi naman alam ng babae kung seryoso ba ang ating bida kaya sinabi nito na hindi iyon ang panahon para magbiro. Sinabi naman sa kanya nito na seryoso siya dahil alam daw ni Lee ang kakayanan ng babae at mas alam daw nito kung magkano ang ibibigay sa mga iyon para mapapayag nila ito agad. Nagulat ito nung sinabi niya na seryoso siya at sabihin lang daw nito ang presyo at siya ang baalang magbayad noon. Inisip ng babae na sobrang dami na daw niyang nakatrabaho na mayayamang tao pero yun daw ang unang beses na may nagsabi sa kanya noon. Malayong malayo daw ito sa kanyang boss na pinap-ergo sila sa trabaho pero hindi sila nababayaran ng tama. Dahil nakita ng ating bida na hindi nagsasalita si Miss Chen ay tinanong nito kung hindi ba maganda ang kanyang suggestion. Nung nahimasmasan na siya ay nanghingi agad ito ng tawad at sinabi na meron lang siyang iniisip pero nagustuhan daw niya ang sinabi ni Mr. Lee. Kung ganun daw pala, tinanong na ng ating bida ang babae kung kailan siya mag-uumpisang magtrabaho para sa kanya. Kung hindi daw kasi siya nagkakamali, isa siya sa pinakamagaling sa linya ng kanyang trabaho. Pero, kahit daw ano ang kanyang gawin ay hindi ito napapansin ng kanyang boss at hindi nito pinahahalagahan ang kanyang ginagawa. Pwede naman daw siyang umalis doon kung gusto niya at magtrabaho na lang para sa ating bida. Yumuko naman sa kanyang harapan ang babae at sinabi na kahit gusto niya yun, hindi niya ito magagawa ng madali. Matagal na din kasi niya itong gustong gawin pero hindi daw niya kakayaning bayaran ang bayad para sa breaching of contract. Sinabi naman sa kanya ni Lee na hindi na niya ito kailangang intindihin dahil maliit na bagay lang yun para sa kanya. Palaki na daw kasi ng palaki ang kanilang mga kumpanya at kakailanganin nito ang talento ni Miss Chen sa hinaharap. Gusto daw kasi niyang bumuo ng headhunting department dahil magiging importante yun sa kanilang hinaharap at siya daw ang gusto nitong mamuno dito. Kung papayag daw siya sa offer ni Lee ay hindi niya ito magsisisihan at ibibigay nito lahat sa kanya ang kanyang kailangan.
Dahil doon ay yumuko na lang ang babae sa harap ng ating bida at sinabi na pumapayag na siya. Tinawag na nitong boss si Lee at sinabi na aalis na daw siya sa kanilang kumpanya sa lalong madaling panahon at babalitaan na lang siya nito kung ayos na ang lahat. Dahil doon ay nagkamaya na ang dalawa at sinabi ni Mr. Lee na hihintayin na lang niya ang maganda nitong balita. Habang umaalis si Miss Chen ay inisip agad ng ating bida na kailangan na niyang subukan ang mga bago niyang kapangyarihan. Ano daw kaya ang mangyayari kung pinabilis nito at pinabagal ang kanilang mga oras ng 1,000 times? Bumalik na ulit siya sa headquarters ng kanilang club at makikita natin na pumunta ito sa kanilang training grounds. Makalipas ang ilang sandali ay narinig ni Lee na merong dumadating kaya tinignan nito kung sino yun. Ito na pala ang kasama niyang si Feng at sinabi nito na dala na niya ang pinapakuha sa kanya ng kanyang boss. Pagkalapag nito ng malaking orasan sa harap ng ating bida ay sinabi nito na kailangan na niya itong umpisahan. Susubukan na daw nito ang mga nabago sa kanyang kapangyarihan dahil sa 1,000 years niyang lifespan. Dahil doon ay tinaas na nito ang kanyang kamay at pinabilis na ang oras sa kanyang paligid ng 1,000 times. Nung nakita nito na hindi na gumagalaw ang lahat ng hindi kasama sa range na ginawa niya ay sinabi nito na ayos dahil parehas pa rin ito ng dati. Habang pinapakita na sobrang bilis ng takbo ng kamay ng orasan ay sinabi nito na dahil doon, mas marami pa siyang magagawa sa hinaharap. Pagkapitik nito ng kanyang daliri ay bumalik na sa normal ang kanilang oras at tumakbo na rin ng maayos ang kamay ng orasan. Dahil doon ay tinanong na siya ni Feng Hao kung mag-uumpisa na ba sila dahil hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Nakangiti namang tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na tapos na niya itong gawin. Hindi naman makapaniwala doon ang lalaki dahil mas lumakas daw siguro ito dahil wala man lang siyang naramdaman na kahit ano. Para maintindihan naman ni Feng ang kanyang ginawa ay sinabi nito na pinabilis kasi niya ng 1,000 time ang kanyang oras. Dahil nakita ni Lee ang gulat ng kanyang kasama ay sinabi nito na hindi niya kailangang mag-alala dahil ipaparanas din niya ito sa kanya sa hinaharap. Inisip naman nito na hindi na nga siya nakikita ng normal na tao sa 100 time na bilis kaya ano daw kaya ang mangyayari pag ginamit niya ang 1,000. Nung tapos na ang una nilang experiment ay sinabi naman ng ating bida na gagawin naman niya ang kasunod. Pero bago mag-umpisa, sinabi na muna nito kay Feng Hao na pababagilan nito ang oras ng 1,000 times para alam naman niya ang nangyayari. Bago magsimula, sinabi ni Lee na kailangan muna nitong umatras ng konti dahil hindi nito alam ang mga pwedeng mangyari. Nagulat naman ang ating bida nung pumwesto ito ng sobrang layo pero hindi na siya nito pinabalik at inisip na hahayaan na lang niya ito doon. Ginamit na agad nito ang kanyang orasan at pagkatapos noon ay sinabi na niya na matagumpay na rin niyang nagawa ang pagbabagal ng oras ng 1,000 times. Nakita nito na wala namang problema doon pero nung aalisin na sana nito ang kanyang kapangyarihan ay bigla na lang itong nagloko. Nakita niya na bigla na lang nasira ang malaking orasan at tumagos doon ang pendulum sa gitna. Nakita nito na mabilis itong papunta sa direksyon ni Feng Hao kaya inalis nito agad ang kanyang kapangyarihan para makagalaw ito ng maayos at dahil doon ay naiwasan niya ito. Ang akala niya ay sa sobrang bagal ng galaw ng orasan ay hindi ito gagalaw kahit na konti pero hindi nito inaasahang aatakihin sila nito ng parang cannon. Inisip nitong mabuti kung nagluloko ba ang kanyang kapangyarihan o meron ba itong ibang explanation. Bigla naman itong naalala na patuloy lang ang kanilang mundo sa paggalaw sa bilis na ilang daang kilometro kada segundo. Dahil doon ay nalaman ng ating bida na walang problema ang orasan na nakapatong sa lapag dahil kadugtong nito ang mundo. Ang kanilang problema ay ang pendulum dahil nakalambitin ito sa ere ng walang matibay na kinakapitan. Kaya nung pinabagal niya ang kanilang oras ng 1,000 times ay tumigil siya ang at buong orasan. Pero, dahil palaging gumagalaw ang mundo ay nadala nito ang kanyang katawan at ang orasan pero dahil nakalambitin ang pendulum ay naiwan ito sa kanilang momentum. Kumalma ito saglit at inisip mabuti ang mga nangyari at para hindi niya makalimutan ay inulit niya na walang mangyayari pag nakadikit ang bagay sa lapag pag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pero, pag nakalambitin ito sa ere ay pwede itong maging isang napakalakas na puwersa. Iyon daw ang power ng friction sa time and space kaya kailangan niyang mag-ingat kung gagamitin niya ulit ito sa hinaharap.
Pagkatapos noon ay mabilis nang dumating ang umaga at makikita natin na bumalik na naman sa training ground si Lee at Feng Hao. Merong sinabi sa lalaki ang kanyang boss pero dahil hindi ito makapaniwala kaya tinanong nito kung nagbibiro ba ang ating bida. Niloko naman siya ni Lee at sinabi na akala ba niya ay matagal na niya itong gustong talunin. Sasagot naman sana ng oo si Feng pero paano naman daw niya yun gagawin kung pinabilis nito ang oras ng kanyang kalaban ng 100 times. Pinaliwanag pa nito na hindi pa masyadong bihasa si Xiao sa kapangyarihan ng kanilang leader kaya hindi pa niya ito masyadong makokontrol. Hindi daw nila alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya pag nasuntok siya ng kanyang kalaban ng buong lakas na merong 100 times na bilis. Hindi naman yun inintindi ng ating bida at sinabi lang na gawin na niya yun agad dahil kung hindi ay doblehin niya ang bilis ng kanyang kalaban. Dahil doon ay mabilis na itong tumakbo papunta kay Xiao at sinabi na bahala na kung ano ang mangyari sa kanya. Dahil hindi nito nakikita ang kanyang kalaban ay ginamit na lang nito ang mga kakaibang teknik sa ere para kunyari ay nilalabanan niya ito. Hindi naman natuwa doon ang kanilang boss kaya sinabi nito kay Feng Hao na ayusin na niya ito ngayon din. Dahil nakita nito na hindi na din nakikipagbiruan ang ating bida ay pumorma na ito ng maayos at sinabi sa kanyang kalaban na sumugod ito sa kanya. Dahil meron nga itong advantage ay hindi nakikita ni Feng kung saan ito nanggagaling. Nung tinamaan siya nito sa mukha ay agad siyang sumuntok sa kanyang harapan pero makikita natin na nasa likod na pala niya si Xiao. Habang nanunood sa kanila ang ating bida ay inisip nito na para sa normal na mata, hindi na makikita ang 100 times na bilis ng isang tao. Pero para kay Feng Hao na dumaan sa special training sa ilalim ng mabilis na oras ay meron siyang konting prediction kung saan pupunta ang kanyang kalaban. Kung makakahanap daw sila ng eksperto na mas magaling pa kila Feng at Xiao ay hindi na sila mapipigilan. Hindi lang daw niya gusto ng advantage laban sa mga magiging kalaban nila dahil ang gusto niya ay maging imposible silang matalo. Pagkatapos makita ni Lee ang pinagkaiba ng normal laban sa 100 times ay ginamit na nito ang kanyang 1000 times kay Feng. Naramdaman naman agad ito ni Feng Hao kaya nung nasanay na ito ay bigla na lang itong nawala sa paningin ni Xiao at ginamit agad ang kanyang kapangyarihan. Bago pa lang ito makapag-react ay bigla na lang tinamaan ng sunod-sunod na suntok si Xiao dahil bumawi sa kanya ang kanyang kalaban. Napangiti naman doon si Lee dahil iyon nga daw ang inaasahan niyang resulta. Inisip naman ni Xiao kung ano ang nangyayari dahil bigla na lang nawala si Feng sa kanyang paningin at inisip na binigyan siguro siya ni Lee ng powers. Ginawa nito ang ginagawa kanina ni Feng dahil sumusuntok din ito sa kanyang paligid para makatsamba ng tama. Kahit daw merong 100 times si Xiao ay wala itong magagawa dahil kung ikukumpara ay mas malayo ang pagitan ng 100 to 1000 kesa sa 1 to 100. Napangiti ito ng masaya at sinabi na ibang klase talaga ang bago niyang kapangyarihan. Bigla namang nagulat ang ating bida dahil nakita nito na ginamit ni Feng ang pinagbabawal na teknik sa kanyang kalaban. Pagkatapos noon ay tumayo na doon si Lee at sinabi na lumapit na sila sa kanya dahil meron siyang itatanong kay Xiao. Habang tinatanong nito kung ano yun ay kita doon na hinahawakan ni Feng Hao ang kanyang mukha dahil binawian ito ng suntok ni Xiao. Tinanong ng ating bida na meron ba siyang kilala na makakatulong sa kanila para makabuo siya ng isang team. Gusto daw kasi nitong gumawa ng isang accelerated temporal soldiers para merong puwersa ang kanilang club.